pagkatapos na magsipag ng aking mga leaders sa Empowered Consumerism, nag-treat ako sa kanila sa 100 Islands, Alaminos, Pangasinan. At ayun nga guys, nag-book tayo ng isang transient house sa Alaminos City. At ang maganda rito sa transient house na ito, 5 lang kami pero malaki yung transient house at mabait yung may-ari, kaya pinahiram kami ng tricycle dahil kailangan namin bumili ng makakain. At syempre, nagpahiram na sila ng tricycle, kailangan din natin gasolinahan. Ang problema, hindi namin alam kung paano buksan yung tangke ng tricycle ng Rusi, kaya nahirapan kami kung paano buksan, pero nabuksan din naman at napagasolinahan natin. At pagkatapos nito ay nakapunta rin naman tayo sa bayan mismo ng Alaminos at napakaganda ng lugar na ito. At pagkatapos noon, bumalik na rin kami sa transient house, konting nood ng YouTube dahil merong free wifi sa transient house na ito, may libreng rep pwede mong gamitin. At sa 2 kwarto naman may air condition room to na kahit siguro mga 20 to 30 katao kayang magkasya rito. May mga extra bed lang na kailangan para makatulog yung nasa 30 katao, pero kami 5 katao lang, kaya napakaluwag sa amin ang transient house na ito. Sa halagang 3,000 pesos ay nakapag-stay kami rito ng isang araw. At pagkatapos nun, kinabukasan ay nag-pack up na kami para pumunta na ng 100 Island. Pupunta na kami ng 100 Island. Oy, pasok na rito. Baka gawin kang tagapagmana dyan. At ayun na nga guys, tumulak na kami papunta ng 100 Islands. At pagdating namin sa port ng 100 Islands, nanibago ako kasi dito yung gantong itsura nung unang punta namin sa 100 Islands. At dito nga guys, in-instruction sa amin ng staff ng tourism kung ano yung mga patakaran sa 100 Islands kapag ka nag-island hopping. At yun na guys, pumunta na kami ng 100 Islands at napansin ko yung arko na 2024 ang nakalagay. Ibig sabihin, kami yung halos bueno manos na makarating dito sa 100 Islands ngayong 2024. At ayun nga, bago ka pumunta ng 100 Islands, kailangan mo muna na sa port pa lang ay mag-arkila ka na ng life vest. Kasi iba ang life vest na gagamitin sa bangka at iba din ang life vest na gagamitin mo kapag bumaba ka na ng mga island at magkakaroon kayo ng mga kanya-kanyang mga activity sa bawat island. At guys, sa bangka, babayaran mo ang bangka ng 1,600 pesos kung 5 katao kayo, o kung higit pa magdadagdag po, depende sa dami ng tao, kasi ang bangka po meron siyang small, meron ding medium at merong large na klase ng bangka. At ayun nga guys, nagbayad pala kami, nakalimutan kong sabihin kanina na nagbayad kami ng 120 pesos per head para sa environmental fee, at malaya ka nang mapuntahan yung iba't ibang mga island dyan sa 100 Islands. At mga ilang sandali pa, bumungad na sa amin ang unang island na pinuntahan namin sa 100 Island na ito, ang Quezon Island. Napakaganda, malaki ng pagbabago kasi nung unang punta namin wala pa yung hanging bridge at nagkaroon na rin dito ng zipline. Yan, nandito tayo sa rooftop nitong Quezon Island. Makikita nyo yung ito, hindi ko alam kung ano itong bunga na to eh. Dami oh, ang daming bunga. Kung nakakain lang yan, ubos na yan. Yan, tapos makikita natin dito yung Quezon Island. Doon sa bahaging yon may mga nagsuswimming. Then dito naman yung zipline. Then doon meron siyang bridge. Doon sa may kabila meron ding bridge doon, hanging bridge papunta doon sa isang island. At guys, hindi pala ibig sabihin na makakarating ka ng 100 Islands ay yung 100 mismo na islands ay mapupuntahan mo, kasi hindi talaga kakayanin sa maghapon na mapuntahan yung 100 na islands. Siguro pinakamarami na lang na mapupuntahan mo rito ay 10 islands sa maghapon, at hanggang alas 5 lang ang 100 islands. Pero kung gusto mo naman ng overnight, meron din po, at bukod yung bayad doon, lalo na po magkakaroon kayo ng i-rent na staycation dyan mismo sa 100 Island. At guys,
Kung mapapansin natin, ang bawat isla ng 100 Islands ay ipinangalan sa iba't ibang mga tao, partikular na ang mga dating presidente ng Pilipinas. Marami ang activity sa 100 Islands gaya ng banana boat rides, kayaking, zipline, swimming, snorkeling, cave jumping at marami pang iba. May maiiksing zipline sa Quezon Island at ang pinakamahabang zipline ay sa Governor's Island. Ang zipline ay 500 pesos, ang kayaking ay 250 pesos pero ang cave jumping libre. At ayun na nga, narating na namin ang isa sa pinakapangarap kong makarating, ang Marcos Island. Kasi nung unang punta namin dito sa 100 Islands, hindi namin napuntahan itong Marcos Island. Palibasa, wala naman talagang nagga-guide sa amin. Almost 13 years na rin nung una naming napuntahan itong 100 Islands at nalaman ko sa haba ng mga panahon na yon, na batay na rin sa kwento ng mga kaibigan ko, na kung ano yung meron sa iba't ibang mga island na hindi napuntahan namin. At ito nga, isa na nga itong Marcos Island na dito ko nalaman na meron palang cave jumping. At ayun nga, dito kami dumaan sa gilid nitong island na ito at bumungad sa amin itong kuweba na ang panghe. Kasi meron palang mga paniki rito na dito nakatira at first time ko makakita ng mga paniki sa kuweba. Grabe, ang ganda. At dito, ito na nga guys, dito ko na in-experience na tumalon sa kuweba na ito. At pagtalon dito ay pagkatapos mong tumalon, mayroon kang lulusutan at doon ka lalabas sa butas papunta sa dagat. At mga ilang sandali pa, bumiyahe na kami sa isa pang island. Ito yung Children's Island. At dito sa island na ito, dito yung activities na kayaking. Sa halagang 250 pesos sa isang oras mo magagamit ang kayak. Dito ko na sinulit ang pagkakayak kasi nung una namin punta sa 100 Islands, nagkayak din kami nun pero isang island lang yung nilibot ko. Pero dito sa pagkakataong ito, 3 island ang inikot namin dito para talagang masulit namin yung pagkakayak dito sa 100 Islands. Grabe, ang ganda kasi nung inikot namin yung ilang mga islands, may mga part na maalon talaga. So exciting. Ang sarap ng feelings kapag ganito yung activities dito sa 100 Islands. At ito pa, yung kasama ko hindi marunong magsagwan dito, nagturo pa ako kung paanong pagsagwan para makapunta kami o marating namin ng tama yung gusto naming puntahan. Minsan ang gulo-gulo ng sagwan niya, kaya tinuro ko pa sa kanya na kung ako ang dito sa may kanan sa sagwan, dapat ikaw naman sa kaliwa. At pagkatapos namin sa Children's Island, nagpunta naman kami sa Cuencos Island na ito yung may kuweba. Dadaan ka sa kuweba at doon sa dulo, doon kami kumain. So boodle fight ito. So binayaran namin yung pagkain dito ng 1,500, good for 5 persons, na nandiyan na yung iba't ibang mga putahe kagaya ng mga crabs, sugpo, iba't iba pa. At dito na-experience ko rin ang mag-snorkeling. Then kasama ko rito yung isa kong kasama na si Jason. Kaya dito kami nag-snorkeling. Pero napansin ko hindi na masyadong marami ang isda. Kaya pagkatapos nito ay dumiretso naman kami sa Governor's Island. Dito ko pina-experience isang kasama ko na sa Erica ang mag-zipline. At dito kami sa baba pumesto para kuhanan siya ng video bilang documentation. Ayun o, hindi mo nakita. Solo flight. Hindi man lang sumigaw oh. Welcome home! Yan, dito tayo sa Governor's Island. So, akyat tayo dito at andito yung overlooking view. Andito rin yung zipline, pinakamahabang zipline dito sa
100 Island. Isang kasama natin na si Erica, nag-zipline na kanina. Kaso sumablay yung video niya eh. Kaya hindi nakuha na yung video. Pero ako, nakapag-video ko sa kanya sa baba. So ganito katarik ang Governor's Island. Hihingalin ka talaga once na umakyat ka dito. Pero okay lang kasi simentado naman. Ano? Wala pang kalahati yan. Ayan. Ano? Ganda oh, ganda rito. Ganda oh, kahit walang drone. Kahit walang drone, pwede na. At dito ko na kinuha na ng pinakamalupit ng picture na ginamit ko pang profile pic sa Facebook mga kabaslag. At hanggang dito na rin ang aking vlog. At huwag nyo naman kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment at pakisubscribe na rin at click na rin ang notification bell button. Salamat!